Good day po sa ating lahat mga kapatid. Grabe. Itong tatlong gansa mga kapatid, kung nakikita nyo ito, lalaki tapos dalawang babae. Ayan po yung mga primary na gansa ko dito. Tapos itong dalawa na ito, yan lalaki po yung nasa labas. Ayan oh. Tapos yung nasa loob yung babae. Grabe mga kapatid. Ngayon ko lang nalaman na very protective itong mga gansa nito, lalo na pag may sisiw na sila. Kasi ayun oh, may lumalabas na isang sisiw. Tapos dalawang itlog lang po yung pinalimliman ko mga kapatid, kasi yung anim nito ay pinalimliman ko sa pabo. Ang experience ko kasi dati sa mga gansa mga kapatid, itong dalawa, yung mga kulay white, hindi magandang magpapisa. Pero itong isa, ang ganda mga kapatid. Yung dalawang itlog na itinira ko sa kanya, talagang napisa po. Yung doon sa pabo, hindi pa napisa. Grabe. Talagang sinapulan ako kanina mga kapatid sa ina, lalo na yung inahin. Tapos yung lalaki, very protective talaga mga kapatid. Yan kasi yung asawa niya eh. Yan. Salamat sa Diyos, napisa. Ito lang naman talaga yung pakay ko sana. Kukunin ko itong itlog ng manok dito. Kaya lang, napahamon ako. Napalaban ako sa agoy, ang daming itlog dito. Kunin ko na ito. Hindi ko na kulikta. Hindi muna ako magpaparami na masyado ng manok. Kasi yung market ko sa manok hindi masyadong malakas kumpara sa pabo. So manok, sorry, pasensya. Kunin ko itong itlog mo. Daming itlog doon, dalawa. Ayan, kukunin ko yan. Iulam natin yan. Ito lang sa gansa mga kapatid. Grabe talaga yung experience ko. Subukan ko, papakita ko sa inyo. Tingnan ko ha. Oo. Wow. Guys, naawa lang ako kaya hindi ko masyadong ginalaw kasi may itlog. Hindi pa nakalabas yung isang itlog. Yung isang sisiw nakalabas na po. Baka matapakan, mamatay pa. So, skip muna tayo. Huwag nating pilitin kung ayaw nilang maglaro sa atin. Ayan, lagay ko muna sa bulsa itong itlog kasi hindi kasya sa aking kamay. Pila? 2, 4, 6, 8. Walang itlog ng manok. Dito tayo, sa gitna tayo dadaan. Very protective. Grabe. Salamat sa Diyos, dalawa. Ayan. Tapos may isa dito natira. Ito. Ayun. Gansa, isa kabuo. Tapos itong mga hybrid natin, dito tayo sa likod magkuha ng video sa kanila. Ayan. 6 na piraso. 6 din dito, isang bourbon red. Tapos andun pa yung 5 mga kapatid. Kita nyo naman, ang ganda ng tingnan. Alright. Ako personal mga kapatid, namangha rin ako sa aking mga hybrid turkey ngayon. Alam nyo naman, kung nasubaybayan ninyo yung aking journey sa pag-aalaga ng pabo, ngayon pa lamang po talaga ako nag-acquire o naka-acquire ng mga hybrid turkey at saka broad-breasted. So hybrid muna yun. Kumbaga parang na step by step po yung ating ginawa. Mula sa local, parang naging training ground ko po yung local. Ang saga doon ay ma-experience ko po kung paano yung kalakaran ng pabo sa pag-aalaga at maging sa incubator. Ayun, so salamat sa Diyos dahil naging training ground ko po yun. Kaya ngayon, ito, masaya po ako dahil parang yung pagkakataon ay nagkadugtong-dugtong po. Salamat sa Diyos. Ayan o. Ayan. Lalo na pag nailabas ko na yan doon sa ating ginawang kulungan, yung breeding pen. Ayan. Yan po yung ating breeding pen mga kapatid. Kunting himay na lang, matatapos na yan. Ipapasilip ko na lang sa inyo. Ayan, lalo na sa YouTube, bibihira akong masyado naka-upload sa YouTube. Ayan o. So ito po yung breeding pen natin, sinecure ko na.
Protektahan natin sa mga aso. Ayan. Tapos ito, pinto na lang yung kulang. So salamat talaga sa Diyos dahil kahit papano umuusad ng kunti. Ayan. Umuusad po yung ating ginagawa patungkol po sa pag-aalaga ng pabo. So dito ngayon, ayan, si Nami na lang po yung natira kasi siya na lang po yung nag-itlog. Dahil yung tatlong hybrid turkey ko po ay tapos na po silang mag-itlog. Kumbaga yung isang clock nila ay tapos na po. So kung atin pong kukwintahin, kung umitlog po sila ng tig-10 man lang, so posible po may 30 na po na itlog. Tapos si Nami, madali lang o mabilis lang siyang nag-itlog uli. Hindi po siya umabot ng 2 linggo, nag-itlog na po siya uli. Salamat sa Diyos dahil nakisama rin siya sa pag-abo sa kanila. Ito, ayan, ito yung tatlo mga kapatid. Ayan, si Nico Robin, Buwahan Cook, at saka si Bibi. Yan, hybrid turkey ko po yan mga kapatid. So yun po yung aking ginawa dahil ayaw ko pong masira yung itlog ni Nami. Protektahan ko po yung kanyang itlog kasi naglilimlim na yung tatlo mga kapatid eh, hindi na lumalabas dito. So para hindi sila mamayat, ayan, nakawalan ko sa labas para makalimutan na nila na mayroon po silang itlog na pwedeng itlog limliman. Yan po yung aking ginawa. Para nang sa ganun, yung itlog ni Nami, pag mag-itlog siya ngayon, kahit kinabukasan ko pa makuha, hindi po masisira, hindi kasi nalimliman. Ayun nga, dati sinasabi ko rati na once malimliman kasi yung itlog ng mga 24 hours, 12 hours, ayun, magsisimula na kasi yung ma-develop yung similya sa loob mga kapatid, and then maudlot pag atin pa pong tatambak, kumbaga i-reserve pa po natin para or ipunin, nasisira po talaga mga kapatid. Nakailang bisis na po ako binasag, inobserbahan ko po yung itlog na ganun. Yun, papalokal or hybrid turkey mga kapatid, once nalimliman po tapos naudlot o napigil o na-stop, hindi po natin natuloy, nasisira po. Ayan, nakakatuwa lang no, dahil yung aking gansa sa wakas may pisa na po na 2 piraso. Ang problema lang yung baka nagka-problema yung pinalimliman ko sa pabo. Pero ganun talaga, ganyan talaga, part po talaga yan ng ating pag-aalaga, yung may talo minsan. So ito na po yung update sa tatlong Bourbon Rido. Kanina nag-aaway ito sila, parang exercise lang siguro nila dahil ngayon bati na sila. Kinuha ko yung si Chunks, inilagay ko saglit dito sa loob. Nang pagbalik ko, magtapos kong mangguha ng mga pagkain nila, pinakawalan ko. Ngayon kaibigan na naman sila tatlo. Ayan, nagsama-sama ng mga bugoy. Pastilan ng mga alagang pabo talaga. So yan, yan po yung kaunting ganap kanina. May mga manok dito. So hindi ko muna masyadong paparamihin itong mga manok mga kapatid dahil baka ma-short tayo sa pagkain pag sobrang dami na, kasi hindi pa, pansin ko kasi dito sa mga manok ko, hindi masyadong malakas yung buying behavior nila kumpara sa pabo. So update natin dito sa aking broad-breasted turkey. Ayan na po sila. So nagpalo up lang ako ng ayon kay sir, mga 3 weeks siguro nakapagpurga na po siya. So ngayon nagpininta ko, nasa mga isang buwan at kalahati na po sila ngayon. Ayan, pagpalagay natin nasa katapusan ng December or first week ng January po ito na pisa. Hindi ko uli na check, hindi ko natanong kay sir kung ano po talaga tong pizza ng mapisa ang mga pabo na ito. Pero ayun, nagpurga ako ulit, kaya lang masyadong, baka hindi siya masyadong uminom ng tubig ngayon kasi malamig yung panahon. 9:38 na po ng umaga, pero wala pa, hindi pa nakalabas si Haring Araw. Ayan lang po muna yung kaunting update natin mga kapatid. Salamat sa Diyos sa mga bago at ngayon lang nagawi sa akin channel mga kapatid. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button na sa ganun ay man-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan ng paggawa ng mabuti
ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.